Samantala, unti-unti nang nakakakita ng liwanag ang mga taga-Panay matapos po ang ilang araw na patay sinding kuryente dahil pa rin po yan sa pagkaka-shutdown ng ilang planta roon. At may ulat on the spot si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV1 Western Visayas. Zen? Connie, may magandang balita para sa mga residenteng apektado ng power outage sa isla ng Panay dahil nakakonect na sa Panay Grid ang PAM Concepcion Power Corporation. Pasado alauna kaninang madaling araw, nakakonect na sa Panay Grid ang PAM Concepcion Power Corporation o PCPC. Base sa ipinalabas na advisory ng National Grid Corporation of the Philippines, alas 8 ngayong umaga nakapasok na ang PCPC ng 50.3 megawatts na kuryente sa grid. Ang PCPC ang may kapasidad na mag-generate ng 135 megawatts ng kuryente. Ito ang hinihintay ng NGCP para ma-stabilize ang supply sa isla ng Panay. Sa ngayon, may kabuang 301.1 megawatts na supply ng kuryente ang isla ng Panay. 287.9 megawatts ang mula sa mga power plant sa isla, habang 13.1 megawatts ang mula sa ibang sources sa Visayas. Samantala, Connie, nagpaliwanag naman ang PEDC na unang nag-trip ang kanilang Unit 1 bago pa man nag-umpisa ang power outage. May mahigit 600 megawatts na installed capacity raw ang mga power plants sa Panay at 320 megawatts lang ang demand. Mag-shutdown kami or mayroong plantang mag-trip, sufficient pa siya to supply the whole Panay area. Ang nangyari lang kasi nung nag-shutdown sabay-sabay, which is very very uncommon na yung mga pangyayari. So there must be something na nag-trigger doon. Yun ang hindi natin alam. Sa Iloilo City, apektado ang mga negosyo at ayon sa PCCI Iloilo Chapter, pinangangambahang aabot sa hanggang ₱250,000 ang lugi kada araw. Sa labas ng Panay, may epekto rin. Nag-fluctuate pa rin ang kuryente sa Silay Negros Occidental, kaya nag-aalalang ilang mga negosyante na masira ang kanilang appliances at paninda. Sa pulong ni Energy Secretary Rafael Otilla, opisyal mula sa Energy Regulatory Commission, ilang local chief executives at power sector, nag-utos na ang DOE sa NGCP na pabilisin na matapos ang Cebu Negros Panay Backbone Project na malaking tulong para mapataas ang supply ng kuryente. Connie, sa ngayon nagpapatuloy pa rin ang rotational loading at manual load dropping habang hinintay pang maging matatag ang supply ng kuryente. Connie, yan ang latest mula dito sa Panay Island. Maraming salamat! Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.